Wait lang. Hanap tayo ng music. Okay, sorry. Na-disconnect ako. Anyways, I think we can start now. Mukhang marami na yung participants and dumadami pa. Uh, Good evening again, everyone. Good morning kung saan man kayong lupalop ng mundo naroroon. So, ngayon marami tayong matututunan para dito sa forex trading journey natin. So, we will be discussing about M5 scalping sa gold. So, napaka-gold nitong nitong i-share ko.
pero before that, I would like to call our grand coach dito sa sa LCR Capital. Coach JC, are you there? May sasabihin mo na siya tungkol dito sa team natin and sa uh, mga progress and development dito. Alright, guys, magandang umaga. Thank you so much, Coach Alan, no? So, syempre, gusto kong batiin ng magandang gabi ang lahat na masisipag na nag-attend ngayong gabi dito sa ating very special training, no? So, ngayon guys, syempre, gusto ko muna kayong sabihan na ito pong training na po na ito, supposedly, ang plano po kasi talaga namin dito is exclusive po. Para po. Para, may bumababa na po ng jeep mga friends, no? Alright, yun, na-mute ko na. So anyways, supposedly po, itong training na po na ito is exclusive po dapat sa mga enrolled students lang. So, syempre, kung mapapansin ninyo, sobrang bait ni Coach Alan. Kasi ang ginawa ni Coach Alan, inopen niya po ito kahit po sa mga hindi pa enrolled. Para at least, kayo pong mga hindi pa enrolled, makita nyo yung buong takbo nitong Forex trading. Kaya syempre guys, palakpakan naman po natin na matindi si Coach Alan. No? Kasi alam nyo guys, napakabait ng taong to, no? Kasi biruin nyo, instead na solohin namin or solohin niya itong knowledge na meron siya, okay, ang ginawa po niya is isinare pa po niya ito. Take note, ng libre. So, ang good news po, wala po kaming hihingin sa inyo ng kahit 5 duleng. Okay, ang gagawin nyo lang is makikinig lang po kayo. Take note, dahil ito po ay libre. Alright, napakabait naman ni Coach Alan. Coach Alan, palakpakan nyo naman. And of course, kung iisipin ninyo, no, kung iisipin ninyo, itong si Coach Alan, okay, he is an engineer. Okay, by profession, MBA graduate, no? Okay, masteral graduate po 'yan. Third, po 'yan, instructor po 'yan sa University of Perpetual. All right? So, instructor po 'yan. Pero ang malupit po dito kay Coach Alan, dahil sa forex trading, alright, nag-resign po siya sa kanyang trabaho na isang multinational American company. Alright, so bakit ko sinasabi? Para makita ninyo kung gaano ba kalaki ang potential ng forex trading. And of course, without further ado, alright, uulitin ko, this is a free training for everyone. Alright, kaya po kung ako sa inyo, okay, all ears, alright, at makinig kayo ng todo kay Coach Alan kasi guys, promotional training po niya ito. Take note, libre, mapa-enroll ka or hindi, advantage mo. Kasi guys, alright, this training will help you to start up your forex trading career. Alright, so without further ado, pakikilala ko po sa inyo, isa sa pinakamabait, pinakamalupit, okay, at pinakagwapong coach dito sa LCR Capital. Alright, please welcome the one and only, our personal influencer 900 engineer, Alan Pine. Palakpakan nyo naman guys. Palakpakan nyo naman. Take it away, Coach Alan. Take it away. Let's go. Thank you, Coach JC. That was a very powerful introduction. Okay. So, naririnig ba ako? By the way, pakitype ulit yung 1. Okay. Loud and clear. So, itanong ko na rin, sino ba dito yung mga wala pang experience sa forex trading? Pakitype 2 para alam ko kung saan tayo magsisimula. Okay? Okay? Oh, mukhang madami. So, tama-tama kasi itong tama si Coach JC, itong webinar na to is supposed to be exclusive for our team sa mga paid members lang, sa team members ng LCR Capital. But because napaka-generous ni Coach JC, sabi niya baka pwedeng i-share ito sa mga
yung mga ano pa, hindi pa enrolled para kahit papaano magkaroon sila ng idea about forex trading. And true enough, so na-pressure naman ako kagabi, kaya nag-prepare ako ng presentation slide para sa inyo, sa mga wala pa talagang experience. Kasi kung sa aming team lang na to, pwede sigurong demo-demo na lang, diretso akong start. Pero for the sake of you, mga new, no knowledge at all, zero knowledge sa Forex, so I have the privilege to prepare the presentation slide to you. Okay? So I will just share my screen. Ay, hindi pala ako naka-host. So yun. So while waiting for me to become a host, yun tulad ng sinasabi ko, napakaswerte ng mga wala pang experience kasi tulad nyo 2 years ago, I was also zero knowledge pagdating sa forex trading. Actually nag-enroll ako sa online course para matutunan lang itong trading, forex trading, because that was 2 years ago, nakita ko na yung potential nitong business na to. And pero nung time na natutunan ko to nung 2 years ago, walang nag-guide sa akin coach, kaya ang nangyari, nasusunugan ako. So malaki na rin ang nasunog ko dito sa forex nung time na nagsisimula ako. Pero luckily, nagbukas economy and nakita ko yung potential and nakita ko yung mga coaches na mag-guide sa akin dito. Naging profitable ako and marami ako natutunan rin sa mga coaches dito na talaga napaka-supportive. Okay? So ito, i-share ko na tong presentation slide na ginawa ko para sa inyo. So wait lang. Okay. Ito. Share presentation, share screen. Okay, ito. Okay, nakikita niyo po ba yung sa screen? Kindly type 1. Kung nakikita yung yung sa screen. Hindi ko kita hindi ko kita pala yung type. Wala kasi ako. Pwede po ba pakisabi kung nakikita? Kita, Yes coach, po. kita. Okay, sige. Thank you. So ang title nitong presentation is M5 Gold Scalping Strategy. So napaka-gold talaga nitong i-share ko sa inyo. Kasi ito yung gagamitin natin mga simpleng indicators na ang laki ng potential na pwede kang kumita dahil sa mga indicators na to. And I'm excited na i-share sa inyo kasi alam ko malaking maitutulong ito sa inyo dahil para maging profitable dyan sa forex journey nyo. By the way, gagamitin natin itong strategy na to in connection with the signals na nakikita natin sa mga economy na signals like kay Obits, yung sa Manara trading signals, at saka kay Coach Lady, and kung ano pang signals na meron kayo specifically dun sa gold. Okay? So, sabi ko nga, tulad na sabi ko, this presentation is gold for me and so hopefully for you. Okay? So what is forex? So dahil nalaman ko na marami ring a-attend na hindi pa member dito. So might as well i-show yung background ng forex, okay? Forex stands for foreign exchange, so coined word siya. Forex is the exchange system of different currencies in the world. Kumbaga, dalawang bansang currency or isang commodity at saka isang currency sa ibang bansa. Okay, forex is associated with buying and selling of currencies over shorter period of time. And traders take advantage of volatility to make profit. Kapag sinabi mong volatility, yung pabago-bago, yung pagtaas, pagbaba ng price. Okay? Forex is the backbone of the world economy. So sa mga hindi naka-attend before ng Forex webinar, Forex is actually the biggest market in the world. 6.7 trillion lang naman ang umiikot na pera sa buong mundo dahil sa Forex. So mas malaki to kaysa sa stocks, tsaka kaysa sa crypto. Okay? So there are actually four kinds of medyo maliit yung 4 kinds of forex trader. The scalper, ito yung mga traders na yung target is 5 to 10 pips per trade. Tapos yung trade duration niya is in seconds or in minutes, okay?
in seconds and in minutes. Tapos yung chart niya is M1 and M5. When we say chart, yun yung minute 1, tapos minute 5, which represents the kada candle. Okay? Mamaya, matatakalin natin yan mamaya. Next is the day trader, which targets 20 to 40 pips per trade. And ang duration niya is within the day. Pips, by the way, matatakal rin natin mamaya. Tapos yung charts niya is every M15. So 15 minutes, 30 minutes, hour 1 and hour 4. Okay? Next is the swing trader. The swing trader targets 50 to 150 pips per trade. And trade duration na is less than a week. Ang chart niya is H1 or hour 1 and H4 or hour 4. Tapos position trader which targets greater than 1,000 pips per trade. Yung trade duration niya umaabot ng weeks, months, or years. Okay? Yung chart na ginagamit is day, week, or months. Okay? Pero meron din naman mga overlapping ng from scalper to day trader kasi pwede rin lumagpas ng 10 pips yung sa scalper. Same is with the swing trader with the position trader. Okay? Tapos dito tayo sa scalping since gold scalping itong didiscuss ko. Scalping is a trading strategy that involves making numerous small short-term trades to profit from minor price fluctuations. Okay? Kumbaga siya, maramihang mag-trade ang mga scalper kasi maliliit yung mga pips na tinetrade niya. It focuses on quick execution. So mabilisan, maliitan, mabilisan. And aims for small, frequent gains rather than large profits from longer short term. Kumbaga, iniipon ni scalper yung mga trades na maliliit niya hanggang sa lumaki. Okay. Usually, ang scalping is usually sa mga baguhan or kung sino mang may gusto. Pero still, nasa sa inyo pa rin kung ano talaga ang gusto niyo maging maging kind ng trader kayo dito sa apat na to. Okay? Bago natin matutunan, bago natin puntahan yung scalping strategy, kailangan natin kasi malaman or matutunan kung ano ba yung mga basic terminologies dito sa Forex. Take profit, ito yung mga order na nagko-close ng trade mo once it reaches a certain level of profit. Okay? So kumbaga ito yung tubo natin sa tinrade natin. Okay. Stop loss or SL, ito yung order na you place in order to sell security when it reaches a particular price. Ito yung pinaka-safety net natin na iseset natin para hindi tayo masunugan. Kasi just in case, kunwari, magbabay ka, nandito yung price na ibabay mo, nandito ka, so expected mo tataas. Pero what if the other way around na nangyari sa market, bumaba? So kapag bumabang tuluyan yan, sobrang pwede kang masunugan. So ang safety natin dyan is magseset tayo ng stop loss dito. So kapag na-hit yung stop loss, say $1, $2, end na yung, yung trade mo. So that's it. Ito yung pinaka-safety net natin. Sabi nga nila, trend is our friend dito sa Forex, pero ang best friend natin is stop loss. Okay? Kasi yan yung wag nyong pakalimutan iset once na set kayo ng trading na buy or sell dito sa Forex. Okay? Malinaw po ba? Okay? Sige. So tuloy lang po ako. Risk-reward ratio. Kailangan rin natin malaman to. Used by traders to manage their capital risk or loss. It is the ratio that helps to assess the expected return and risk of a given trade. Ang risk-reward ratio formula is take profit over stop loss. For example, yung take profit mo is 3 pips or $3. Yung stop loss is $1. So 3 divided by 1 is 3. So yung risk-reward ratio mo is 3, which is good. Please take note, risk-reward ratio that is greater than 1 is okay. Otherwise, parang sugal lang ginagawa natin. Sa sugal, ang risk-reward ratio is 1, the normal. Kasi kapag, kunwari, tumaya ka sa isang kunwari, pusoy, tumaya ka ng 10 piso, then ang expected mong mapapanalo na kapag nanalo ka is 10 piso rin. So ang risk-reward ratio mo dyan ay 1. So, pero dito sa Forex, pwede nating manipulate yan na hindi 1, na hindi tayo nagsusugal ng 50-50. Pwedeng 2:1, yung for every $1 matatalo mo, $2 ang mapapanalunan mo. And higher. So ang namin dito, ang advisable dito is greater than 1. Okay?
Next is yung ano ba to? Yung mga chart dito sa Forex. Meron line chart, bar chart, and candlesticks. Usually itong candlesticks talaga yung madalas na ginagamit natin para ma-monitor yung chart. Okay? Ito yung anatomy ng candlestick. Ito yung candlestick na bullish. Ito naman yung candlestick na bearish. Bakit bullish? Kapag bullish, di ba ang bull is ano ba ginagawa ng bull? Nanunuwag. So pataas. Kaya kaya bullish. So pataas. Kapag bearish, ano bang ginagawa ng bear? Pababa. Nandadamba. Okay? Kaya bearish. Okay? So yun lang yung pinaka-simple explanation nun. Ano ba yung anatomy ng candlestick? Okay? Ito yung tinatawag nating wick. Meron tayong lower wick, higher wick, meron tayong tinatawag na body. Okay. Ang forex market, nag-start siya dito, nag-o-open siya dito sa baba kapag bullish. Okay? Then maglalaro-laro siya yung yung candle na yan, gagalaw-galaw. Tapos kung ano yung pinakamalayong narating niya, yun yung tip nung wick mo. Okay, hanggang sa tumaas na siya. Okay? Pag tataas na siya, hindi agad siya magko-close. Pwedeng taas, baba, hanggang sa marating niya yung pinakamataas na narating niya. Yun yung highest wick mo. Then hanggang sa mag-close siya. Kunwari, for example, nasa M5 ka, M5, candles, M5 scalping tayo. So after 5 minutes, nag-close siya dito. O, kunwari, 0 minute dito. Tapos nag-close siya after 5 minutes dito. Okay, then magano siya form siya ng another candlestick. Okay, dito naman siya mag-open, tapos yung next candlestick is bearish. So ang gagawin niya, open siya dito, tapos maglalaro-laro dito hanggang ma-reach niya yung highest tip nung wick mo. Then bababa. Okay, bababa, tapos hanggang ma-reach niya yung pinaka lowest. Tapos magko-close siya after 5 minutes. Kung saan siya na-close, yun na yun. Tapos magano naman siya ng another candle. So ganun yung laro nitong candlestick na to. Okay? Next is market execution. Ito na yung po pag magbabay or sell ka ng position. Dito na yung at a price. Kung anong price, kunwari nag-buy ka, automatically at a price ka na. Hindi ko na-explain yung mga yung mga pending orders, yung mga buy limit, sell limit, buy stop, sell stop kasi medyo dito lang naman iikot yung M5 scalping strategy natin sa mga open positions. Okay? Ano yung example ng open position? For example, ito. By the way, galing ito sa Manara. Yung sa mga members, alam nito, pero yung mga hindi pa members, just in case makita nyo to, from Manara to. For example, sa buy, nandito yung entry mo. Nag-buy ka. Tapos, isa-set mo ng stop loss, buy target 1 is 1.763. And target 2 is 1.7697. Ang stop loss, by the way, ang Euro New Zealand pala to. Okay. Ang stop loss mo is 1.742. Yon. So ito yung sinabi ko kanina. Ito yung entry mo. By the way, kapag buy, nasa taas yung target mo and nasa baba yung stop loss mo. Okay? Isipin niya kasi pataas yung market. Kaya yun yung tinatarget mo ng market. In-expect mo. Pagdating dito sa entry price na to, tataas yung market kaya nag-buy ka. Pero if otherwise, yun bumaba siya and na-hit to, stop loss ka. Okay? Pero kagandaan nito, tingnan nyo, ang nipis ng stop loss mo, pero ang kapal ng target mo. Ang layo ng kumbaga malaki ang risk-reward ratio niya. By the way, ang risk-reward ratio nito is 4.95. Computed to from the target 2. Okay. From entry to target 2. Tapos entry to stop loss. So kumbaga yung value nito divided by yung value nito, yun yung target. Risk reward ratio. Okay? Next, ganun rin naman sa sell position. Nag-sell ka, sa sell naman, nasa baba yung take profit mo and nasa taas yung stop loss mo. So kabaliktaran ng buy. Kasi ine-expect mo na from dito, bababa yung market. Okay? So kaya magbabay ka. Okay? Yun yung kagandahan, by the way, nitong Forex, unlike dun sa stocks. Sa Forex, kaya pataas o pababa ang market, pwede kang kumita. Hindi ka tulad sa stocks, nasa buy ka lang. Kumbaga, doon ka lang kikita kapag nag-buy ka, tapos hihintayin mo tumaas yung value ng binili mo na stocks. Saka mo pala may bebenta. Unlike dito, pwede ka anytime bumili, pwede ka anytime magbenta. Okay?
So yan, yung entry mo dito, ano ba to? ODCAD, Australian dollar tsaka Canadian dollars. So nag-entry ka dito at nag-sell ka dito at 0.876 and yung TP1 mo, kapag sinabi target 1 is TP1, 0.87494. Tapos stop loss mo ay 0.87718. And yung target 2 mo is 0.87407. Okay, yung risk reward ratio niyan ay 3.4. So good pa rin. Greater than 1 pa rin yung risk reward ratio. Okay, which is dito kay Manara, mga sineset nating ano, ng mga pinipili nating mga risk reward ratio dito is 3. 3, more than 3. Kahit ilang beses kang mas stop loss dito, pero one time na mag take profit ka, paldo ka pa rin, pwede ka pa rin profit. Okay? Excuse. Next, 3 types of market trends. Ito yung uptrend, yung pataas, yung market. Ito yung downtrend, pababa yung market. Ito yung bullish, ito yung bearish. Okay? And yung isa is ranging or sideways. Yun yung sumasayaw-sayaw lang, tumatalbog-talbog sa support and resistance. By the way, yung support is nasa baba, yung resistance is nasa taas. Okay? Dito naman sa uptrend, ito yung pinaka-support natin and yung resistance is ito. Okay. By the way, please take note, kapag uptrend, ito yung line mo, nasa taas yung price mo. Kumbaga yung price mo, yung line mo na reference ay nasa baba. Okay. Dito naman sa downtrend, ito yung current price mo, nasa taas naman yung line mo. Magagamit natin yan mamaya sa mga indicators. Okay. Kaya tandaan niyo yan. Kapag uptrend, yung price mo, current price mo, nasa baba yung line. Yung downtrend, yung current price mo, nasa taas yung line. Okay? So, please take note of that. Ito naman yung kapag uptrend, di ba sabi natin buy. Ito yung nag-create si chart ng higher high tsaka higher low. Ito higher high, higher low. Higher high, higher low. Ganun yung niya, yung trend niya. And yung mga buying opportunities natin is kapag nandun siya sa higher low. Okay, kasi from convert, nandito ka, yung market price. Pwede ka na mag-buy dito. Tapos hintayin mo hanggang sa pinakamataas, i-close mo na kapag nandun, kapag scalper ka. Tapos saka na naman magbabay dito sa of course, with the help of other indicators, yung mga confirmation candle na mamaya matatakin ko. Okay? Kapag downtrend naman, ang nakikreate na downtrend ay lower high tsaka lower low. Okay? Lower high, lower low. Lower high, lower low. So yung selling opportunities naman dito is yung lower high. Nandito ka. So hintayin mo ma-reach na yung peak ng lower high, saka ka mag-sell. Then hintayin mo sa pinakamababa, saka mo i-close. Profit ka doon. Kumbaga yung from dito to dito, yun yung profit mo. Okay? Malinaw po ba? Paki-type naman kung ng 2 kapag kung malinaw at naririnig pa ako. Okay, so at least alam ko may kausap ako. Baka kasi salta ako ng salta dito. Ano pala, nawala na pala ako. Okay, so next. Next, ito naman yung ranging. Dito sa ranging, may opportunity ka to buy and may opportunity ka to sell. Kasi basically parang tumatalbog-talbog lang siya sa support and resistance. Ito yung tinatawag nating flooring, yung support, ceiling yung resistance. Kumbaga, di ba, nung last na webinar natin, nag-analogy tayo na yung buy sa bahay ay yung floor. So yung sell ay yung support, yun yung flooring. Yung sell, yung resistance, yun yung ceiling ng bahay natin. And kapag nagka-breakout, nag-second floor ka. Okay? Which is magkikreate ng another support and resistance. So dito, meron kang opportunity to buy dun sa pinakababa na mababay. Of course, with the help again of confirmation candles. Mamaya ba i-discuss ko. Then dito naman sa sell, ito naman yung pinakamataas na ma-reach ng market, dun ka mag-sell. Meron ring confirmation candles sa mga yan. Okay? Ito naman yung mga patterns. Ito yung sinasabi ko kanina, mga confirmation candles. So, hindi ko na i-discuss isa-isa. Siguro yung pinaka-basic na lang na confirmation candle na madalas ko na yung ginagamit, which is napaka-useful rin naman.
Ito yung mga bullish engulfing, bearish engulfing, yung mga hammer and shooting star. Ito yung shooting star. Kapag sinabi mong shooting star, ito yung ito yung pataas yung market mo, so bullish yung market. Then biglang kumbaga malakas yung mga buyers, biglang hihina ang buyers dahil lalakas naman yung mga sellers. So magpapakita ng shooting star si market trend dun sa pattern na na-create. So yung shooting star na yon, kumbaga ito yung mapo-form niya. Kapag nakakita ka ng ganyan, isang possibility to na bababa na yung market. Kumbaga magiging bearish na dito sa part na to. Kabaliktaran naman ni Hammer. Si Hammer naman from downtrend, kumbaga tuloy-tuloy na pagbaba yung market. Dahil malakas yung mga sellers. Then biglang lumakas yung buyers. Okay? Nagkaroon ng hammer kasi pinipilit ni seller na ibaba pero hindi niya nakaya. So nanalo si buyers. So kapag nakakita ka ng ganitong confirmation candle na hammer, may possibility na tataas yung market or yung trend. Okay. Bullish engulfing. Kapag sinabi mong engulfing, ito yung yung mas malaki, yung lalamunin niya. Okay? So for example, pababa yung market. Tapos yung last na candle, yung last na candle ay bullish. Okay? Tapos nasundan siya ng mas malaking candle na bearish. Ay, sorry. Yung candle ay bearish pala, sorry. Then nakakita, sinundan siya ng bullish na candle. So, pero mas malaki sa kanya. So, possibility na isang confirmation candle to na meron ka ng bullish engulfing na pwede nang pataas yung market. Pero dapat pa rin, i-monitor pa rin natin yung next na candle kung talaga bang pataas or pababa. Kasi minsan, fake tayo dito. So, kaya kailangan mo pa rin yung next candle. Okay? Next is yung bearish engulfing naman. Yung naman, yung bullish naman, lalamunin ni bearish. Okay? Kumbaga, pataas yung trend, then biglang nagkaroon ng bearish candle. So, meron kang makitang confirmation candle na yan na bearish engulfing. So, most likely, after yan, pwedeng pababa na yung market or yung trend. Okay? Are you learning so far? Type 3 kapag learning kayo? Okay? Sige. Next. How to calculate pip in gold. Ito yung tip na sinasabi natin, ito yung galaw, yung very small measurement of change in currency pairs. So ito yung point in percentage. Dito sa gold, ang XAUUSD, for example, ito yung number niya, 2431.2111 something. Pwede mo nang i-disregard itong nasa second decimal place ng gold. Okay? Or pwede mo point something, 0.1 pip. Pero usually pwede mo nang i-disregard yan. Ang nagsisimula yung 1 pip dito sa first decimal place, after nung first decimal place. Okay, yan yung tinatawag nating ones. Then i-disregard mo yung point. Yung 1 naman na to is yan yung tens. Okay? And dito yung ito naman yung hundreds, yung 3. Hindi ko na sinama yung thousands kasi bihira na yung nagtitrade ng ganyan. Okay? So, kapag sinabi mong to, 2 pip to, di ba? Kasi nasa ones. Kapag sinabi mong 1, 2, since 1 ito, nasa tens ka daw, tapos 2, magiging 12 pip to. Okay? Ito naman, kapag sinabi mong 3, 1, 2, since nasa hundreds, 312 pips. Okay? So, ganun yung pagbasa ng pip dito sa gold. Okay? Next. Lot. Ito, isa sa, importante nyo rin matutunan kasi kailangan yung mayroong proper lot management as, kumbaga, isa sa risk natin, risk management natin. Yung lot natin, sa standard lot, 0.01 lang ang gagamitin natin. Okay? Minimum natin dito is $100 para safe ka dun sa sunog-sunog na yun. Okay. So, ito yung 4 types ng lot. Meron standard, mini, micro, nano lot. Ito na lang tandaan nyo para hindi kayo malito. Ito micro lot. 1,000 units yan, 0.01 or $0.1 per pip. Ibig sabihin
yung ano, yung 0.01 lot na sinet mo ay bawat 1 pip niyan ay $0.1 per pip. So magkakaroon ng example tayo diyan sa pag-compute. How to calculate pip in gold? Okay, ito sinet kong example yung Manara Trade Ideas session na na-receive natin kagabi. Di ba? Ang alam ko maraming pumaldo dito di ba? Ito naka-receive sa mga hindi pa nakakalam, hindi pa members. Once naging member kayo, baka ka-connect kayo dito sa mga Manara trades. Sasabihin ni Manara or ni Obits or ni Lady Coach Lady Trade Ideas, kapag sinabing buy XAUUSD, dapat nakatutok ka sa sa cellphone mo. Kasi sa Telegram yan nakakonect. Dapat ako kaya ako dalawa, bumili pa ako ng isang phone para just in case na may iba tong signal, meron akong susundan. Okay? Sabi, buy XAUUSD. Sabi, ibig sabihin nun, bibili ka ng XAU ng gold. Okay. Entry is 2420. Ibig sabihin nun, i-enter mo siya dun sa MT5 mo. Entry price. Then SL is 2415.6. Ano naman doon? Sayang hindi ko na-screenshot yung yung sample ng sa phone. Isa-set mo doon sa SL. Anyways, kapag may pinag-install ko naman kayo ng demo, di ba? Isa-set nyo doon sa na 2415.6. Tapos TP1, 2422. Tapos TP2, 2425. So example natin yung naka-highlight na to. Isa-set mo to kasi medyo yung risk-reward ratio nito. Okay. So, yung calculation nito, yung TP or take profit mo nung TP2, kunwari, sinet mo sa sa cellphone mo. Ito mga settings na to. Nag-entry ka ng 2420 the price. Tapos yung TP1 2425. Sabi yan. So 2425 na TP2 pala minus yung entry price mo na 2420 equals yung 2425 minus 2420 5.0 or 5. Di ba sabi natin dun sa previous na disregard yung ito yung tens daw, di ba? Kaya ang gagawin natin is i-multiply natin sa 10 yon. Yung 5 na yon. So 5 times 10 is 50 pips. Okay? Yung SL naman, yung SL is from 2420 na entry minus yung stop loss 2415.6. Okay? So yung SL natin is 4.4 pips. So since nasa tens yan, 4.4 times 10 is 44 pips. Okay? Paano naman natin computein yung yung in terms of yung dollars per pip. So TP, yung TP natin na 50 dito sa pip, 50 pips. 50 pips times 0.1 kasi ang sinet mo ay na lot size ay 0.01. Ito yun. Lot size ay 0.01. Ang 0.01 na daw ay $0.1 per pip. So $0.1 per pip. So 50 times $0.1 per pip. Kaya ang mangyayari dyan, makakancel yung dollar. Yung pip, tsaka yung pip, kaya matitira ay dollar, di ba? So 50 times 0.1 is $5. Okay. Ganon rin sa stop loss. 44 pips daw. Yun nakuha natin dito kanina. Times $0.1 per pip. Para matira yung yung dollar, cancel yung pip. Okay? So 44 times 0.1 is 4.4. Okay. So ibig sabihin nito, matalo ka naman ng 4.4 kapag na-hit yung stop loss, pero panalo ka naman ng $5. Okay? So mas malaki yung panalo mo kaysa talo mo. Okay? So yung risk-reward ratio niya is TP divided by SL, na naman na natin yan, na takilan natin kung paano yung computation yan. So in terms of PIP, 50 divided by 44, ito 50 divided by 44 is 1.14. 1.14. Yun yung risk-reward ratio. So greater than 1 siya. Kaya good ito. Or in dollars naman, risk-reward ratio is $5 divided by 4.4 dollars. Kasi TP divided by SL, di ba? Is 1.14. So nag-match siya. Di ba? 1.14, 1.14. So ganun ang pag-calculate ng PIP. Kay gold o kay sa currency pair yan. So yung risk-reward ratio nito is 1.14:1. Okay. So ibig sabihin nito, for every $1 na matatalo mo,
mananalo ka naman ng $1.14. Okay? So malinaw ba? Are you learning? Kindly type 4 kung learning. Okay, so go. Next. Ito yung gold, yung XAUUSD. Kapag sinabing XAUUSD, ito yung base commodity or kung ano, base currency, kung USD CAD or ano. Ito yung una, yun yung base commodity. Dito nagbe-base kapag buy ba. Kasi kapag nag-buy ka, ibig sabihin pumapanig ka kay gold. USD naman, ito yung quote currency, yung pangalawang currency. Quote currency. So nagbabay ka ng gold, nagsasell ka ng US. Ibig sabihin nito, mas naniniwala kang medyo mababa yung US as compared kay gold. Okay? Mas naniniwala kang tataas si gold kaysa bababa kaysa tataas si USD. Kumbaga, pagtaas ng isa, pagbaba ng isa. Parang boxing lang to. Boxing ni Pacquiao tsaka ni Mayweather. Okay? Kunyari si Pacquiao ito, tapos si Mayweather ito. Tataya tayo kay Pacquiao. Kumbaga, di magbabay tayo. Okay? So, yun yung ano. Pero kapag tataya tayo sa US, kay Mayweather, magsasell tayo. So, ganun lang yun. So, ibig sabihin, tataas yung gold, hihina yung economy or yung currency ni USD. Bababa si gold, tataas naman si USD. Ganun yun. Kumbaga, nagagano na siya. Yung panalo ng isa, talo ng isa. Yung talo ng isa, panalo ng isa. So, either XAU lang yung mas mataas or USD lang yung mas mataas. So, isa lang sa kanila. Okay? So gold is exchange rate between exchange rate between gold and USD, yung XAUUSD. Price represents the cost of 1 ounce of gold in USD. And X stands for index, kaya ito yung XAU. While the AU is Latin word for aurum, na nagaling sa periodic symbol ng gold. Okay? Why trade in gold or XAUUSD? Kasi ang gold is the most actively traded in Forex. Okay? Siya rin yung pinaka-volatile. Pabago-bago, sobrang galaw niya. Kung sa mga nagte-trade na dito, kung makikita niyo. Lalo na kapag nag-overlap na si New York tsaka si London. So 9 o'clock usually ng gabi. Yun sobrang lakas kasi overlap na yung market, open ang market ni US, tapos si London is open rin yung market. Kaya doon sa time frame na yun, malaki ang galaw. Kaya masarap mag-trade sa ganong oras, 9 p.m. dito sa Pilipinas hanggang 12 a.m. Yun, ganon. You only consider one country during fundamental analysis, that is US. Kasi dito kasi sa Forex, hindi lang technical analysis yung ginagawa natin, pati fundamental. Aaralin din natin ano ba yung performance ni US in terms of economy, yung mga unemployment rate niya, ano ba yung mga CPI index na mga ganyan-ganyan. So, pero huwag kayong magalala, papadali natin kung paano natin i-interpret yan. Okay. Tapos, ang gold is good for scalping. Okay, yung scalping napaliwanag ko na sa inyo. Tapos, fast profit and big profit. To tell you honestly, pwede kang yumaman dito kay gold. Maghuhukay tayo ng ginto dito kay XAUUSD. Okay? So yun. Tapos, high risk but high reward. Pero, ito yung isang disclaimer, Forex trading is risky lalo na dito kay gold. Trade only the amount you can afford to lose. Huwag niyong itaya ang inyong papati-pato, isasama niyo dito sa pagtitrade sa gold. Don't put your eggs in just one basket, okay? Ilagay niyo lang kung ano yung kaya niyong makalo or mawala. Past performance does not guarantee future result. Okay? Next, L5 gold scalping strategy. Historically, gold is volatile during 21 o'clock to 21 to 24 o'clock PHT. Overlap of London and New York, tulad na nasabi ko kanina. For beginners, tulad na nasabi ko kanina, gamitin yung signals na nare-receive nyo sa gold galing kay Obits, galing kay Manara Trading Ideas, galing kay FX Lady, then check confluence to the M5 scalping indicators na ituturo ko mamaya. So wag muna, lalo na sa mga bago, to tell you honestly,
sa mga bago, lalo na hindi na lalaman pa ang forex, ang gold or any other forex, para kang nag-dive sa napakalalim na dagat na hindi mo alam ang gagawin. Pwede kang malunod kapag hindi mo alam ang ginagawa mo. Sobrang sugal yun. So sobrang lalim, hindi ka marunong lumangoy, pwede ka talaga malunod. Same so with this one. Sobrang lalim ni gold kasi kapag gumalaw yan, ilang pips yan. Kaya niya hanggang 300 plus pips. Lalo na kapag may mga high impact news, saka may mga news na na-receive. Kaya malulunod ka talaga kapag hindi ka marunong lumangoy. Kaya sa mga bago, aralin niyo muna tong forex bago kayo mag-dive in. Okay? So I hope malinaw tayo dyan. Tapos applicable lang to sa mga scalping at M5 time frame only ha. Hindi to applicable sa M1 sa 1 minute time frame, hindi applicable sa M15, sa M30, sa day 1, okay? So trending, uptrend or downtrend, dito applicable. Pero sa sa sideways hindi siya applicable. Okay. So not applicable to other time frames, not applicable to sideways. Sa uptrend lang, saka sa downtrend. If there's news or high impact news in US, hindi rin applicable to. Kaya dapat aware tayo doon sa kung ano nilalabas ni Forex Factory. Mamaya i-explain ko yun. Kasi may nagtanong sa akin, paano ko daw nalaman na kahapon nagbato si Obits ng buy. So sabi ko, parang delikado kasi may news, although hindi high impact may news kahapon na mag-speech si Bostic, yung president ng doon sa ng Atlanta Reserve. Okay, so true enough. Since pabor yun sa US dahil kumbaga parang lalakas yung US, ibig sabihin hihina si gold. Kumbaga, ang mangyayari ka dapat diyan, ang bias mo diyan is sell, hindi ka buy dapat diyan. Kasi lalakas si US currency, bababa si gold. So 'di ba sabi ko kanina, isa lang yung mananalo diyan, either si US currency or si gold. Kumbaga, kung padalo si gold, talo si US. Kung padalo si US, talo si gold. So dito, in the case na news kagabi, ano yun, kumbaga padalo yung currency ni US, kaya sell ka. Kasi yun yung quote price mo. Okay? Malinaw ba? Kindly type 4 kung malinaw. Okay. Next. Nawawala yung may ganito. Next. Naghang na space. Mainit yata ang laptop. Nandito ka sa nagpapagawa kami kaya medyo mainit pa dito. Hindi na nag-next kasi merong ayan. Ito na, yung sinasabi ko. Ito is galing sa Forex Factory, www.forexfactory.com. News and high impact news. Kasi yung iba, yung tinitingnan lang is kung may red. Yung news. Kasi kung may red yan, ibig sabihin, kumbaga hindi pabor kay US kasi bad news siya kay US. Kaya buy yung yung bias mo dyan. Kasi pabor siya kay gold. Kaya buy. Kaya malakas yung buy. Pero hindi rin tinitingnan ng iba yung mga, ano ba yung ibang news. Kasi baka naman pabor yung ibang news kay US. No? Katulad nito yung kagabi, yung sinabi ko. 8:45 p.m. merong news na FOMC member Bostic speaks. Okay? So, pwede mo kasing tingnan yan dun sa details, dun sa Forex Factory, www.forexfactory.com. Pwede mong i-open yung details niyan dito sa part na to. Okay? Tapos kapag tinignan mo, more Hawkins than expected is good for currency. Ibig sabihin, Federal Reserve FOMC members vote on where to set the nation's key interest rate and public engagements are often used to have subtle clues regarding future monetary policy. Kumbaga, pabor ito sa US. Kaya talagang sell yung bias kagabi. Okay? And true enough, talagang sell. Good news for the currency of US, kaya sell. Hence, downtrend for XAU-USD. Okay. Ito naman yung mga red na sinasabi ko. Ito nung May 16. USD unemployment claims. Unemployment, syempre, unfavorable kay US. Bababa si US. So, since mababa si US, yung currency ng US, mataas si gold.
Kaya ang magiging bias mo dyan is buy. Di ba? Kasi mas malakas si gold kesa sa kay US. Okay? Next. Ito yung forex market hours. Tulad ng nasabi ko, uh, napaka-volatile ng gold kapag New York, open ng New York pagdating ng 8 a.m. sa kanila, which is 8 a.m. sa akin. And mag-overlap siya sa London market. So dito sa time frame na to magalang. Kaya masarap mag-scalp rin dito. Napaka-volatile. Okay? Indicators. Dito na tayo. Paano ba yung mga indicators na ginagamit ko? Tulad ng nasabi ko kanina sa pinost ko na please install MT5 and MT4 with indicators para makasabay kayo dito. Kasi gagawin na rin natin ito parang laboratory. Okay? Ano ba yung makailangan nating indicator? Simple lang naman na pwede magpayaman sa iyo itong mga indicators na available sa MT5 and MT4. SMA 200, EMA 5, EMA 13, and EMA 20. Kapag sinabi mong EMA, moving averages. Kunwari, yung EMA 5, average ng 5 candle yan. 5 candle at M5 time frame, 5 minutes time frame. EMA 13, moving average. So, average ng 13 na candles. Okay? EMA 20, average ng 20 na candles. SMA 200, simple moving average ng 200 na candles. So, ang pinaka-basis mo rin dito is itong SMA 200. Saan ba yung trend? Ito yung pinaka-basis mo kung saan ba talaga yung trend nung matagalan long term. Okay? And ito, mabilisan. 5, since 5, yung samples mo is 5 candles lang. 13 candles lang, 20 candles lang. Pero napaka-effective nito. Ito yung dala nyo ba yung hawak nyo ba yung mga yung mga phone nyo? Kasi natin, isa-set natin yan sa nyo. Sa cellphone nyo, pwede yung hawakan nyo. Okay? Pwede sabi kong hawak nyo, kindly type 5 para makita ko kung hawak nyo. Type 5 para makasunod kayo. Kasi ayoko maiwan rin kayo dito, kaya pina-install ko sa inyo. Okay. So, meron ng mga naka-install. Okay. Set your MT5 with a set indicators. Ito yung set SMA 200. Okay. SMA 200. Step 1, click the indicators icon on top of the menu. Ito. Yung parang wave. Okay. Yung sa MT5 nyo. I-ano nyo yan. I-set nyo yan. Click nyo yan. Na-click na? Kindly type 1 kung na-click. Na-click ba? Okay. Na-click. Next, iset mo yung plus sign in the indicator. Plus sign. Tapos click mo yung moving average. Okay? Still following? Moving average. Tapos, step 4, sorry. Typo. Copy-paste pa ba nila? Click moving average, then set method to simple and period to 200. Ibig sabihin SMA, simple moving average. Tapos iset mo sa 200. SMA 200. Okay? Tapos, set styles to dark blue and pixel to 5. Yung pinakamakapal para kitang-kita mo ano ba yung trend, yung pinaka-trend nitong mo dito. Setting mo dito. By the way, pwede nyo rin itong iset sa Manara niya. Yung ito kasi malalaman mo uptrend ba o downtrend through this SMA 200. Okay? So, okay na? Kindly type 2 kung okay na, kung nakasunod. Wala pa yata nakakasunod. Type 2. Okay. Okay. Ayan, okay. 2, yan. Dami na nakakasunod. Okay, so dark blue tapos pixel is 5. Makapal. Kapalan natin para kita natin. Ano ba yung trend talaga? Okay, next. Punta na tayo sa EMAs. Set EMA 5. Ito yung pag-set ng EMA 5, kung paano mo sinet yung SMA 200, ganun rin. Click mo yung indicator icon on top of the menu, click plus sign, click moving average, set method to exponential naman. Ito yung difference ito. Exponential, tapos yung period niya is 5. Tapos yung style niya is gray, and pixel niya is 1. Para manipis, pinakamanipis. Okay? So yun. Para pareho lang nito,
Ditong sinet mo kanina sa SME 200, pero exponential yung ipipiliin mo, tapos period niya ay 5, tapos set style to gray and pixel to 1. Okay? Nakasunod ba? Kindly type 3 kapag ano? Kindly type 3. Kung nakasunod po. Type 3. Okay, sige. EMA 5. Pareho lang yung ginawa doon sa SMA 200. Isa pa lang yata nakakasunod. Okay, isa pa lang nakakasunod. Click mo yung indicators icon, tapos click plus sign, click moving average, click exponential, tapos set period to 5, tapos ang style mo ay gray, ang pixel mo ay 1, pinakamanipis. Kindly type 3 kung nakasunod, para alam ko na maraming nakasunod. Dalawa pa lang nakasunod. Three. Yan. Okay, si Coach Louie, nakasunod na. Coach Jessa. Okay. So, Miss Aisha, nakasunod. Siya yung unang-unang nakasunod. Johan, nakasunod rin. Okay, so dumadami na. Okay. So, pare-pareho lang yan na. Ganon rin gawin niya sa EMA 13. Click yung indicator, icon on top of the menu. Click plus sign in the indicator. Click moving average. Set method to exponential and period to 13. Set styles to green and pixel to 2. So medyo mas makapal siya kaysa sa SMA 5. So ito is SMA 13. Ibig sabihin 13 candlesticks yung average nun. Okay? So type 4 kung nakasunod na dito sa EMA 13. Okay, si Coach Jessa nakasunod na, tatapos na sa EMA 13. Okay. Coach Louie, tapos na rin. How about yung iba? Nakasunod ba? Si Johan, Miriam, Mren, Joey. Yun. Joey, Coach Joey. So next is gano'n rin dito sa EMA 20. Pareho lang yung ginawa nyo dito sa mga nauna. Click the indicators icon on top of the menu. Click the plus sign in the indicator. Click moving average. Set method to exponential and period to 20. Tapos set styles to red and pixels to 3. Okay? Kindly type 5 kung tapos na, kung na-set na to. Okay, madami na. Kasi pare-pareho lang naman ginawa. Ayan, dumadami. Yan, okay. At least nakakasunod. So, paano natin magagamit itong indicators na to para sa M5 gold scalping? Ito na yan. Sandali lang. Ano yung rules? Okay, rules. Indicators. Magbabayad daw tayo kapag yung price is above SMA 200 and the 3 EMAs. Okay. So ito yung SMA 200. Sorry kung iba yung nakaset dito. Ito yung mga 3 EMAs, yung EMA 5, EMA 13, EMA 20. So yung price mo ay nandito sa taas nung tatlong EMAs at saka isang SMA. So pwede kang may opportunity to buy. So dito na gagamitin, kumbaga, makareceive ka kay Manara, kay Coach Lady, kay Coach Manara, kay Obits. So i-check mo, pinapabay ka, ay pinapasell ka, pero ganito yung ano mo. Ganito yung trend ng market mo. Kumbaga nasa taas yung price. Nasa taas yung apat na MAs. Magbabay ka ba? Wag. Kasi may tendency na pwede kang dito pinabay pero mabilisan lang yan mabilisan lang. So doon tayo talaga sa buy. Kapag pinabay ka, sige, sundan mo. Kasi nagko-confluence doon sa ini-instruct nila. Okay? So, yan, dito ka na mag-scalp, magbabay ka. So, pero with the help rin ng mga confirmation candles na sinabi ko, tinuro ko kanina. Yung ano ba yung yung hammer, di ba, pababa, yung tapos biglang
biglang nagkaroon ng hammer, tapos pataas na, nandito na sa ano, nandito ka na, tapos nagkaroon ka ng hammer, tapos mag-wait ka sa ano, mag-wait ka pa ng isang candle kung talagang pataas siya kapag nakakita ka nun. Yung kapag pataas na siya, buy ka na agad. Pabilisan din dito ng ano, pabilisan din dito ng kamay ha. Kaya dapat ano din talaga, mabilis din. Okay? Buy ka na dyan. Yan, tapos kapag biglang bababa na, pwede mo nang i-close. Ano? Tapos may ano kasi gagawa na naman yan ng app. Higher high, higher low, higher high. So doon ka sa mga higher low, pagbabay. Okay? Kapag nakita mo na naman nasa taas yan, sige, hanggang marating niya yung pinakamataas na tingin mo, ano, hanggang mag-close ka na naman. Okay? Buy ka, tapos close ka dito, pinakamataas. Okay? Tapos magana naman yan. I-close mo na doon, bababa na naman yan kasi magkikreate na naman ng another higher low. Tapos create na naman ng higher high. So kapag kunwari nandito yung nakikreate na higher high, wag ka magbabay. Hintayin mo siyang tumaas dito sa apat na MAs, moving averages. By the way, yung moving average na SMA 200 mo dapat nasa pinakababa. Hindi siya nasa gitna nito. Kung nasa gitna nito, medyo maliit pa yung chance. Pwede, pero maliit yung chance. Pero mas malaki po yung chance kapag yung UP SMA 200 ay nandito sa ano, nandito sa pinakababa. Okay? So that's the why. Okay. Are you learning? Kindly type 3 if you are learning. Okay? Okay. Yun, at least you are learning. So yun tulad na nasabi ko, magbabay ka kapag nandito sa taas nung moving averages mo, yung ano, yung signal or yung price. Pero kapag nandito siya tapos gumagalaw-galaw, nako, maghintay ka na lang na umakyat pa ulit dun sa apat na MAs. Okay? That's for the buy. And for the sell if the price is below SMA 200 and 3 EMAs naman. Ito na ang kabaliktaran. Ito yung ano, di ba nasabi ko rin kanina na kapag nasa baba yung price, tapos nasa taas yung linya, that's a sell. Katulad din dito, nasa taas yung price, nasa baba yung linya, that's a buy. Okay? Kasi uptrend, downtrend. So yun, nandito yung price. Tapos, nasa baba lahat nung moving averages na yun. Mag-sell ka na agad dyan. Kumbaga, nagkikreate siya ng lower high tsaka lower low. Doon ka magkikreate sa lower low. Okay? Pag-sell, lower low. Tapos hanggang ano niya na lower high pala, sorry. Lower high. Magkikreate siya ng lower low. Yan. Tapos hintay mo na naman mag-lower high dito sa part na to. Magano, nasa baba pa ba siya? Oo, nasa baba pa. Tapos, sell ka na naman. Yan, hanggang ano. Tapos, tatas dito. Tapos, kapag nandito sa part na to, magsesell ka ba? Hindi. Kasi wala siya sa baba. Nandun siya sa gitna. Nandun siya sa gitna rin. So, hindi ka magsesell hanggang hindi nasa baba ng lahat ng EMAs yung price mo. Okay? Of course, with the help of other confirmation candles na binanggit ko. Yan. Tapos, kung bumaba na naman dito, so malaki yung chance talaga na magano. Kapag makareceive ka ng sell kay OBIT, sige, sell ka. Pero na lang sa mga stop limit, buy limit, buy limit, kumbaga sell limit, hindi siya applicable kasi hintayin mo pa na mag-take place, hintayin pa yung price na yun. Ito sa mga current price na, yung at the price. Kaya kapag sinabi niyang buy now, yun, applicable lang to. Madali lang talaga yung confluence na to. Kapag pinabay ka, tingnan mo agad yung cellphone mo. Tingnan mo, nandun ba sa apat na EMAs na yun? Okay, nandun. Sige, sundin ko na. Buy. Pero buy now. Pero nandito pala yung price mo sa gitna. Wag muna. Doon hintayin ko na lang na mag-up doon sa apat na EMAs. Okay? So are you learning? Kindly type learning para alam po kung learning talaga kayo. Learning. Okay? Okay. So talagang pwede dito kapag na-master mo to, pwede ka talagang pwede kang magmina ng ginto dito kapag na-master mo to. Simpleng indicator na to. Simple to, sabi nga nila, simple pero rock. Pwede kang payamanin nito.
Pero sabi ko, tulad na sabi ko, past performance doesn't guarantee future. Okay. Okay. So at least you're learning. So I think ito na yung ano, dali kung ito na nga yung last slide ko. Mukhang naghang na. Okay, mukhang ito na nga yung last slide ko. So stop sharing. May mga tanong ba kayo? Just in case na no? May tanong kayo. Pwede nyo itanong sa akin ngayon para kahit pa paano masagot natin. Ayun, Nahiya Coach sila Louie. magtanong, coach. Tanong Nahiya mo. sila. Oo, nahiya Coach sila Louie. magtanong. Ayun, Yeah. coach, meron lang mga tanong sa mga students, ano? Minsan daw, Okay. yung paano daw sila mag-entry pag may mga ganun na mga confluence. Ano ba yung best na entry point nila? Parang ganun. Hindi, kasi kapag ano, di ba, alam naman natin kapag kunwari, sinabi ni Manara trading signals na buy now, automatic, dun sa, meron naman siyang set na price zone di ba? At the Correct, price coach. na ganito or yung specific price na ganun, kailangan mabilis rin talaga. Kasi kapag naiiwan ka na, hindi na tuloy yung risk reward ratio niyan, wag mo nang habulin. Wag ka na ma-FOMO, wag ka na fear of missing out. Kumbaga parang Correct. ano, kapag talaga, kailangan talaga updated ka sa phone mo. Kapag nagbato ng signal si Manara or si Obits or si VIP signals ni Coach Lady, yun. Yun yung susundin mo na no, talaga. Ita-trade mo. Alright, thank you, coach. Okay, welcome. Meron pa bang ano, tanong? By the way, yung mga members na hindi pa naka-subscribe dun sa ano, yung kay Coach Lady or kay Manara or kay Obits, i-message nyo lang yung mga coach nyo. Hindi ko pwede kasing i-send dito yung, yung link ng Telegram kasi baka, syempre hindi naman lahat paid members na dito, di ba? Stephen, may tanong, Stephen. Hello po. Hello. Yes. Hello, sir. Ask ko lang. Same ba yan sa Bollinger Bands? Ano yan? Same lang po ba yan sa yung sa Bollinger Bands? Because yung Bollinger Bands meron din siyang SMA 30 po, no? Yung Bollinger Bands parang applicable siya sa sideways. Ano ko yun? Hindi ko na in-explain dito pero sa sideways siya. Nagamit ko rin yun dati pero mas gusto ko itong mas gusto ko itong M5 yung trading. Okay. Ayokong gamitin yung ball. Pero yung Bollinger Bands applicable yan rin siya sa M5 pero sa sideways. Pero mas gusto ko yung trending. Ito strategy na to. Good question. Meron pa ba? May tanong pa? Coach Jess, tanong. Coach, sorry, hindi ko alam kung na-miss out ko kanina. Pero anong oras po mas magandang gamitin po yung ganyang strategy? Meron bang time frame? Basta may trending. Pero tulad na sabi ko, ang napaka-volatile ng market between 9 p.m. to 12 okay midnight. po. Yun yung maganda. Yun talaga magalaw. By the way, ko kayo na check nyo muna yung kung may high impact news or may news ba na pwede maka-affect ha. Yun talaga, kailangan nyo rin talagang kumbaga i-analyze ano ba yung fundamental na bago ka mag-trading na mo kung may high impact news lalo na may read ba dun sa www.forexfactory.com. Okay? Minsan magalaw rin siya, sobrang galaw rin kapag open nung London, 2 o'clock yata yun. Di ba? Napansin ko yun minsan napaka-volatile niya rin kapag 2 p.m. na dito sa Pilipinas. Tapos, hindi na siya applicable kapag na siya, ranging na siya. Hindi na siya applicable. Basta applicable yung sinabi kanina ni Sir na Bollinger Bands. Kapag may, pag nag-scalping lang minutes, antayin para ma-close yun pa rin po 5 minutes. Pag nag-scalping lang minutes, actually pwedeng seconds, minutes, depende sa'yo kasi kailangan nakabantay ka talaga. Since as a scalper, kailangan bantay na bantay ka talaga. Yun, naka-condition ka,
wala kang ibang ginagawa kapag mag-scalp ka, kumbaga focus ka talaga. Kaya talagang bantay. Kasi in just a matter of minutes, pwede mo nang i-close siya. Tulad ng nabanggit ko kanina, mga scalper is in just a matter of seconds, pwede minutes na, no? Kung mahaba, lalo na kapag mahaba. So yung iba naman nagte-take advantage dun sa mga high impact news kasi lalo na inaral nila ano bang high impact news? Unemployment rate. Kapag merong unemployment rate sa US, ibig sabihin bababa yung US currency, tataas si gold. So sabay ang bias ko. So ganun. Kaya talagang kung makikita nyo, saktong 8:30, biglang tataas yung sobrang tataas yung, ang bilis ng taas. So yung iba nagte-take advantage sa ganyan. Kaya maraming $1,000, ganun yung inano nila. Sa isang ganun lang isang ganun lang dahil inaral rin nila yung fundamental analysis. Kasi sa fundamental analysis mo, wala lahat ng technical analysis mo. Kasi yung mga RSI na yan, hindi totoo yan. Pwede kasi bumabad si gold sa 70% sa overbought. Pwede siyang bumabad ng ilang oras kapag may high impact news talaga na hindi niya nasusunod yung yung katulad ng sa bago currency pairs na kapag nandun na sa overbought sa 70%, tatalbog na yan, bababa na yan. Tapos kapag nasa oversold, nasa 30%, aakyat na yan. Dito talaga kapag may mga high impact news, pwedeng nakababad lang yan diyan. Yung iba nasa high na, yung iba expected na bababa. Kaya ingat kayo, huwag kayong magte-trade kapag may high impact news, lalo na yung mga bago at hindi nyo pa naaral yung fundamental nito. Kasi pwede kayong masudugan tulad na sabi ko, para kang lumangoy sa malalim na dagat na hindi mo alam maglangoy. Malulunod ka. Yun yung sasabihin ko sa'yo. So kailangan aralin mo muna yung fundamental rin nito. Okay? And syempre, yung technical. Important yung technical kapag mga walang high impact. Okay? Coach, may May tanong pa follow-up ba? na tanong si Paano ba mag-set ng break-even sa stop loss? Sa stop loss okay. Sa stop loss, syempre kapag nag-set ka ng kunwari at the price, automatic i-set mo yan buy ka muna, saka mo i-modify yun, di ba? Tapos saka mo i-modify yung stop loss, saka mo modify yung take profit. Ganon yung technique dito, tapos saka mo enter. Kasi ganon, para at the price, nandun na yung price na binili mo. Hindi ka na mag-set muna ng stop loss at saka ng take profit bago ka mag-buy. Kumbaga at the moment, buy ka na agad. Wala ka pa nakaset na stop loss at take profit. Once na na-buy mo na, saka mo i-modify. Tapos, magiging break-even ka niya kapag, kunwari, nag-buy ka dito sa level na to. Okay? Buy ka, tapos ito yung target price mo. Tapos, na-hit mo na yung target price mo dito, tapos nandoon ka na yung sobrang sobrang layo mo na doon sa entry price mo na doon na sinet. Kumbaga, para sandali, sorry pala. Nandito yung take profit mo, tapos nandito yung buy mo, sobrang layo ng take profit mo, tapos yung stop loss mo dito, tapos nandito ka na sa kalagitnaan, hindi mo pa na-hit yung take profit, pwede mo nang i-move yung stop loss mo sa above the price na binili mo para sure win ka na. Pwedeng ganun, i-modify mo yung stop loss mo doon sa mas mataas na binili mo. Ganun ang kagandahan dito sa Forex. Okay? Malinaw ba yan? Okay, M5 applicable lang yung mga indicators po. Yes po, yung indicators na yung nabanggit ko sa M5 lang, minute 5. Hindi siya applicable sa M1, M15, M30. Okay? May tanong pa ba? Okay. Ayun, si Stephen. Stephen, may tanong. Lastly, kasi I've been experiencing this, sir. Ask ko lang, how do you control your emotions when How do I trading? control my emotions? Yes po. Pagdating dito sa M5 scalping, Yes po. ang gagawin ko kasi para is magse-set ako ng kunwari may binato na signal na tapos i-set ko yung kung ano yung stop loss doon at saka kung ano yung take profit, then pwedeng nakabantay na lang ako, pwedeng since may safety net naman ako doon, kumbaga hindi na ako madadala ng emotion nun. Kasi alam ko sa sarili ko na may stop loss ako. Tulad na sabi ko sa inyo, stop loss is your best friend kasi
paano kung hindi ka nag-set ng stop loss? Talagang may emotion ka, magiging emotional ka. Kapag kunwari, wala kang stop loss, tapos tuloy-tuloy na bumaba, ang bilis na bumaba. Paano ka talaga, emotional damage ang mangyayari sa iyo. Pero kapag may stop loss ka talaga na, no? Yun, makokontrol mo yung emotion mo. Ganun. Okay? Kahit M5 scalping lang to, huwag nyo kalimutan mag-set ng stop loss. So usually kapag pwede mong, kasi ako, hindi na ako gumagamit ng pips calculator. Since alam ko mag-calculate mano-mano ko na rin gusto ko 20 pips yung stop loss ko. So automatic manual ko itatype na. Kapag kunwari hindi sa signal ako nagbe-base sa sarili kong analysis based dun sa M5 gold scalping strategy ko. So kasi madalas walang signal na tayo na-receive, kaya lalo na kapag Monday, kaya sariling strategy ko talagang ginagamit ko na yun. Which is effective. Sa totoo lang. Okay. Ang sineset ko stop loss doon ay 20, tapos yung take profit pwede 30, pwede 40, or pwede naka-open lang, tapos TP when happy, close kapag mataas na, tingin ko okay na ako doon. Yun. Ganun. Okay? May tanong pa ba? Okay. Coach JC, sige, thank you very much for your time. I think siguro may pagsantay mo na yung grand apply natin. Si Coach JC, baka may sasabihin siya. So I hope naka-impart ako sa inyo ng knowledge, skills, kung ano man yun. In one way or another, baka create ako ng impact sa inyo kung isa man lang yan, kahit isa man lang sa inyo. And sa kanya na lang ako pasalamatan kapag pumaldo na kayo, naman kayo, pa-pizza or pa-burger naman kayo using this strategy. Okay? I'm hoping for the best dun sa inyo. Kung gagamitin niyo itong strategy na to, pero please lang, mag-set kayo ng stop loss. Yun yung ng iba. Kumbaga, makokontrol mo talaga emotion mo kapag meron kang stop loss na sinet. Huwag ka na kalimutan mo na mag-set ng TP, huwag lang yung stop loss. Kapag TP when happy. Open trade ka. Yun. Okay. I hope Coach JC, meron ka pa bang sasabihin bago tayo end dito? Mukhang Coach Louie, mukhang wala or Coach Sunny. Coach Jessa. Si Coach Sunny po yung mag-close. Medyo Okay, busy sige, kasi Coach Sunny. Coach Sunny, can you do the honor? Thank you. Mahina. Magandang gabi po. Hopefully, no? Hello? Hello? Yes, Hello? Coach Sunny, rinig po. Oo, medyo nawawala yung signal ko dahil lumulan dito sa amin, no? Hopefully, no, naintindihan lahat yung presentation ni Coach Alan, in which very, very basic yung training, no? Especially sa ating mga beginners. Madali, very technical yung dinidiscuss ni Coach Alan. However, sobrang basic, no? Madali nating sa forex trading, no? Dito, no? Yun ang naging comment nila ngayon, na super dali, kahit na very technical yung Alan, para mapanood namin na ulit, no? And together, may set namin at maayos pa yung mga natin, no? At ma-practice at ma-master itong amplified training na So yun, medyo nawawala ata si Coach Alan, ano? Sige, ituloy ko na lang, no? And thank you very much, Coach Alan, for this wonderful training. Napaka-informative na training na to, no? So, medyo, yung ata ni Coach Sunny, medyo yung signal niya, no?
Sige, Coach Alan, yun nga, maraming salamat dun sa pre-provide mong training, no? Kahit na hindi pa naka-enroll yung iba, pero shinare mo rin sa kanila yung knowledge mo, which is wonderful naman. Kasi yung knowledge nga natin is for free, no? Kaya sinishare natin to, binibigyan natin sa iba, no? And hopefully, magkaroon pa tayo ng maraming session na ganito at para lahat ng mga participants natin, mga members natin and non-members is maging profitable tayo someday with the help of learning with this kind of yung mga indicators natin and how we will put our emotions doing the trading and other stuff, no? So once again, this is Louis together with the rest of the team, Coach Alan, Sunny, and Coach JC, Coach Jessa. We would like to thank you all for attending this training and hopefully marami kayo natutunan dito. All right. So I think this is all, and then we will again send again another invite if there will be another training like this. All right. Thank you. Maraming salamat po. I think Alright. dito na lang po. Thank you, Coach Alan. Paenda lang po. Ayun, nandito pala si Coach CC nakahabol. Coach CC, you want to say something? Yes. Ang grabe, meron tayong 26 participants. Pasensya na po, nasa kotse ako ngayon, no? But anyways, gusto ko lang batiin lahat ng mga nag-attend, no? Ngayon, guys, palakpakan naman natin ang masigabong si Coach Alan, no? Thank you so much for ano sir ha, for doing this for everyone, no? Ngayon, guys, nakapakaswerte natin kasi ito yung mga klaseng training na usually malaki ang bayad. Lalong-lalo na sa trade, no? Okay? Usually ganyan talaga. Pero nakuha po natin ng libre. So ngayon, ito lang po advice ko sa mga ating mga participants na hindi pa, especially yung mga di pa naka-enroll. Huwag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Kasi guys, Forex trading right now is the future. Okay? So ito na po ang future, no? Kaya ang maganda, nauna mo nang nalaman, nauna mo na rin gawin. And the good thing is, Coach Alan, Coach Louie, and other coaches right here, we are more than willing to help, to teach, and to guide you. Alright? Huwag na po kayong mahiyang magtanong, no? So yun lang po guys. Thank you so much for coming. And that's the advantage ng if magjo-join kayo dito sa LZR Capital, no? Kasi in terms of learning, trainings and everything, kompleto po tayo na wala po karaniwan na makikita ho sa iba. No? So ngayon, don't hesitate to ask the coaches on our observer GCs, all right, to ask questions. And of course, if you really want to enroll, ganito po gawin nyo. Wag na kayong magpatumpik-tumpik, itanong nyo na lahat ng gusto nyo itanong. So once again, Coach Alan, thank you very much po for for doing this for our team. Maraming salamat and we are looking forward for more trainings po coming from you, Coach Alan. Thank you so much, Coach Alan. Napakabait mo. Isa kang dakilang forex trader and makataong tao. Napakabait. Thank you so much. So guys, once again, palakpakan nyo naman ng todo si Coach Alan, guys. Palakpakan nyo ng todo. Yun, ang daming participants. Alright. So yun lang guys, maraming salamat. Thank you so much po sa mga lahat na nakinig. So Coach Louie, Coach Alan, take back the floor. Maraming salamat po. Thank you.